Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide, and right now we will have another video presentation at pag-uusapan natin ngayon bakit nga ba tumaas na ang Bitcoin ng ganito, no? Kung mapapansin nyo, just few months ago, nasa 40K, 40,000K lang siya. And then ngayon tumalo na nga ang Bitcoin, nag-50, nag-break ng 47, 53, ngayon 64. Pero pansinin nyo, hindi pa nangyayari yung Bitcoin halving. So ano, pag-uusapan natin yan. And then pag-uusapan din natin yung mga altcoin na magandang investan sa ngayon. Yung mga opportunity ng pag-angat din ng altcoin. Kasi yung iba, mas gusto nila altcoin, mas malaki yung possibility ng rewards kung gain ng pag-uusapan. So pag-usapan natin ang Bitcoin muna sa ngayon. Ano ba nangyari sa Bitcoin? Ba't ito tumataas ng ganito pero wala pang Bitcoin halving? So first of all guys, kung ating maaalala, noong January 10, no, 2024, na-approve ang Bitcoin ETF o yung Exchange Traded Fund na tinatawag ng US Security Exchange. So approve na ang BTC Exchange Traded Fund sa mga malalaking mga broker na tinatawag o malalaking mga exchange like New York Stock Exchange, kasama na ang Bitcoin, no? Ngayon, ano nga ba ang ETF? Ang ETF is an exchange traded fund. It's a type of full investment security that holds multiple underlying asset rather than only one. So sa madaling salita, in public, legally mo lang nabibili ang Bitcoin through the stock exchange. Dati hindi yan, talagang sa ano lang, sa mga crypto exchange mo lang siya mabibili, pero hindi pa siya under ng SEC o hindi pa siya na-approve ng SEC. Pero ito ang kagandahan ngayon, approved na siya noong January 10, 2024. So isang dahilan guys kung bakit tumataas ang Bitcoin ngayon is mas naging madali para sa mga bigger institution na maglabas ng mga milyon just to buy Bitcoin. Dati kasi hindi ina-accept ng bangko ang Bitcoin, but it was approved. Now, tingnan nyo, nung ang gold, no? Ang gold ay na-approve nung November 2004 na maging part ng exchange traded fund na tinatawag sa New York Stock Exchange. Bumulusok siya, nag-bull run siya ng 8 years. Kung ang gold noon is around 400 plus, kung makikita nyo, tumalon siya hanggang $18,000 or $1,800. Ganon siya kalaki. At ngayon, kung titignan nyo ang gold, kung tignan natin ang gold, nasa $22,000 na. Okay, pinag-uusapan natin dito nung na-approve siya ang gold long time back, ano, ang gold na tinatawag nung na-approve siya. So tingnan lang natin to, naked candles muna tayo. Ayan. Yung gold na tinatawag, na-approve siya nung somewhere here, no? Doon sa picture natin kanina, noong 2004. So dito siya na-approve noong 2004. Kaya makikita nyo, hindi pa kompleto ang data since ang gold ay hindi naman listed pa that time sa ibang itong mga bagong nasa trading view natin. So ganun ka ganda once na ang isang asset ay na-approve sa ETF. So, sabi nga nila, identical ba ang gold sa Bitcoin? Kasi similar na similar. So, possible, once dahil na-approve ito, bumulusok nga pataas. And that's the reason why sa ngayon, almost 64K na ang Bitcoin. Habang ginagawa ang video na to, February 29, 2024. Okay? So, tumataas nga. Makikita nyo, tandaan nyo, ang difference pa, mas limited ang Bitcoin supply than gold. Okay? Ang gold, halos trillion yata yan kung hindi ako nagkakamali. Pero ang Bitcoin, kung makikita nyo, meron lang siya. Kaya nga magkakaroon tayo ng Bitcoin halving na tinatawag on April, which nakukuha kasi directly talaga ang Bitcoin to digital mining na tinatawag. And there is a reward. Ngayon, yung reward na yon, every halving, every 4 years, lumiliit. Nagiging kalahati na lang. Kaya nga halving ang tinatawag. Now,
I-check natin sa chart and then ano ba ang nagiging effect niyan, guys? Normally kasi pagka ah, balik tayo dito sa Bitcoin natin chart. Okay, Bitcoin chart tayo sa Bitcoin index. Okay, normally kasi guys, kapag ka ang Bitcoin ay pumunta na sa all-time high and then bumabagsak siya, ito naman yung time na yung altcoin nagtataasan. Okay? Yung altcoin naman ang tumataas. That's isa namang reason yan. Tumataas naman yung altcoin. Ano ba ang mga altcoin? Yan yung mga alternative coin na tinatawag na mga cryptocurrency. Sabihin na natin ng Sol. Ang Ethereum, mako-consider na nating hindi siya main coin na yan. Pero meron tayong mga Gala, Uni, okay, yung Sol almost consider pa rin siyang altcoin, no? Pero ah, lumalabas nasa top 5 na siya ng coin market cap kung sino yung mga nasa top na mga cryptocurrency. So, tignan natin yung pagtaas ngayon ng gold. Oh, sorry, gold. Kanina kasi pinag-uusapan natin yung gold, no? Yung pag-angat niya ng malis siya sa... Ngayon, ito, pag-uusapan natin ngayon yung halving na tinatawag, okay? I hope nakikita nyo yung share screen natin. Kung makikita nyo, nagkaroon ng first halving noong November 28, 2012. Okay. So, yan yung first halving natin. So ang Bitcoin during that time ay nasa $12 lang. So from $12 after after a year and next quarter, next last quarter and year, pumalo ang Bitcoin ng 12,000 o 1,200s, no? $1,200. So imagine mo from $12 pumalo siya. And then, yun yung all-time high ni Bitcoin. So, ang ATH niya is 1,200. Okay, lagay lang natin $1,200. Okay, nasa ganyan ng all-time high niya. And then, bumaba ang Bitcoin ng up to 200. So, ayan yung sinasabing every time na nagkakaroon ng halving, bumababa ng ah 80%, no? Bumababa ng 80% ang Bitcoin. Okay. So, lagyan na lang natin ito na guhit na trend line. Okay. So, yan. Bumaba siya ng okay, kuha tayo ng pula. Bumaba siya dito. Okay, bumaba siya bago magkaroon ng second halving noong 2016. So, nag-dump ang Bitcoin, bumaba hanggang 170, around $200. So from 1,000 bumaba. Next halving is 2006. So nung halving na yon, ang Bitcoin natin ay magkano na? Yung Bitcoin na yon ay pumalo na siya ng 650. Okay. So from 650 nagkaroon tayo ng all-time high. Okay, nagkaroon naman tayo ng panibagong all-time high na ito naman, pumalo na siya ng for 20,000, 20K, yung ating all-time high ng Bitcoin. 20K, ETH niya, yan, no 2016. And then from 20K, bumaba, dahil nga nabago yung law of supply and demand natin, wag nating kakalimutan. So bumaba yan. Bumaba from 20K, bumaba ng 3.5, 3.4K ang Bitcoin. So, makikita nyo. Now, nung 2020, pumalo ang Bitcoin that time ng 9,300, okay, from the third halving, 9,300, nag-all-time high ang Bitcoin ng 69. Okay, ito yung 69 na tinatawag na all-time high. Okay, nakikita nyo yung scenario, 69. 69K ATH nung 2021 na yan. Nagkaroon tayo ng all-time high.
So ngayon ay April 14 ang inaabangan natin na halving. So normally, historically, once na nagkaroon ng halving, magkakaroon muna ng choppy movement bago mag-pump. Kita mo yan, bumaba ng kaunti, tsaka nag-pump. Yung halving natin dito, hindi siya bumaba actually. Nagkaroon mo consolidation muna siya, up and down, horizontally, sideways ang galaw ng market, sabay pumalo siya noong January. Okay, pero dito bumaba. Noong 2020, ganun din. From 9,000, kung makikita nyo, 8,000, naglaro lang siya ng 8 to 9,000 and then nag-retest, palo na siya sa 69K. So expect mo, this halving, magko-consolidate siya dito sa price ngayon na nakikita natin, probably around 60, between 50 to 60 to 70, 50 to 70. Okay? Magko-consolidate lang ang ating market ng ganito. Okay? Ah, pwede siyang mag-consolidate and then bumaba ng kaunti, sabay papalo siya. Now, what is the difference of our halving this year? Okay. Kung makikita nyo yung difference, all this halving, hindi pa listed ang Bitcoin sa stocks exchange ng US. Hindi pa siya approved SEC ng as an ETF o yung tinatawag nating exchange traded fund, yung sinabi natin kanina. Hindi pa siya approved katulad ng na SEC na nangyari noong 2024. Kaya nga, makikita nyo, this halving, kung mapapansin nyo, ito pababa. Okay? Bago mag-approach ang halving, pababa siya. Ito halving yan, medyo pataas siya. Okay? Pero bago yan, nagkaroon tayo ng, sabagay, from all-time high. Okay. So, ang difference ng halving na to, ngayon, approved na siya. So, kung i-compare natin nangyari sa gold, mas malaki yung reward na makukuha ngayon natin dahil ah hindi sa halving dahil yung ETF lumalaki ngayon, ano, mas maraming nai-involve volume na nag-i-invest sa Bitcoin. So, tong halving na to, they are telling that this will be a history na pagtaas ng Bitcoin and then susunod ang mga alternative coin. So, ganong katindi guys yung ating possibility na mangyayari sa halving natin ngayon. Na possible magkaroon tayo ng all-time high and then tinasabi ng ilan hanggang saan ang all-time high natin, hindi natin masabi, pero pwede tayong pumalo hanggang 130. Okay? Iano natin yan, 150 to 130, pwede tayo dyan dito sa area na to. Lampas ng 100, ang tinatansya ko dito. Okay? So I just use a PIV extension pero hindi na natin na-explain how to use it. Ang topic natin ngayon is this. So, ang possibility natin is tong halving na to. Talagang papalo na naman tayo sa all-time high. Okay? Sa all-time high natin. So, tingnan natin sa Elliott Wave. Yes, possible din. 200 ang pinakamataas na pwedeng abutin. Pero ang tansya ko dyan is dito tayo sa around 100 plus bago magbumba ng kaunti and then possible angat ulit. So now, iyan ang rason kung bakit tayo tumataas ngayon. Una, wala pang halving, approved na ng SEC ang ating Bitcoin. Okay, US SEC approval as an ETF. Then, darating ang halving. So, once na nagkaroon ng halving, anong tawag natin? Yung law, supply, and demand. Mas dadami ang demand, liliit ang supply, reward sa mga nagdi-digital mining, Bitcoin mining. So, definitely, magkakaroon tayo uli ng all-time high na tinatawag. Sa bawat halving, nagkakaroon ng all-time high. From here, kita nyo, nagkaroon tayo ng all-time high. Now, ano ang effect niyan sa mga altcoin? Remember, once na halimbawa, kuha tayo ng dalawang chart, okay? Kuha tayo ng, uh, let's say, Sol, okay? Okay, no.
ayusin na natin yung chart. Okay, pupunta tayo sa Sol. Okay. So, dito, okay, kung makikita nyo guys, tuwing nagkakaroon din ng halving, okay, yan, kung makikita nyo, tuwing katulad nito, somewhere here, walang data dito. Ito, bagsak niya. Okay, noong 2020, wala pang data tayo dito sa Bybit. So, we have to look for another one na may halos walang data noong 2020. So, siguro sa Binance, check tayo. Yan, let's say Cardano, just for example. So, kung makikita nyo sa Cardano nung May 11, ah, tumaas ang Bitcoin. After niyan, Cardano naman ang tumaas, no? Nung nag-consolidate na after ng all-time high, yan, nag-all-time high. Okay. So dito nag-all-time high siya, ang Cardano. Pero after ng halving, nung bumaba na si Bitcoin, siya naman ang umangat. Itong angat na to ng Cardano. So from point 1, imagine nyo, almost times 10, no, ang inangat ng Cardano. So normally kasi guys, once na ang tao hindi na nag-iinvest sa Bitcoin, nag-chachapi na siya, consolidation, doon naman yun naman ang season ng altcoin na tinatawag. So meron ng season ng altcoin yan. Okay? Magkakaroon na ng season ng altcoin na kung saan siya naman yung tataas. No, tong altcoin naman. So, bigyan ko lang kayo ng isang senaryo kung anong mangyayari. Halimbawa, kumuha ka ng isang ano ngayon, isang altcoin. I'll just give you an example. Like, ang isa sa inaabangan ko is yung Gala. Okay? Gala. Anong possibility ng Gala kung bakit napakaganda? Although nagkaroon ng problema ang Gala nitong last year, okay? Related sa, kasi Gala Games yan eh. Nagkaroon sila ng problema internally sa CEO tsaka yung isang partner nila. Pero makikita nyo ngayon, previously, umangat ang Gala from 0.01, ngayon 0.03. So, nag-times 3 na yung Gala. So, makikita nyo yung pag-angat. So, halimbawa, sa ngayon, ah, yung isa kong, okay, kunyari ito, itong Gala ko. Sa Gala ko, I have around 20,000 Gala. Kunyari lang, may 20,000 Gala ka na nabili. From 0.03, so magkano lang ngayon? Itingnan natin 0.038 times 20,000 Gala. So that's only $760. Okay. Nag-invest ka sa Gala ng $760. Pero tandaan nyo na yung ngayon na $760 o yung 20,000, meron kang 20,000, no? Ang all-time high ni Gala, kung titingnan nyo, is 0.88. Okay? So kung meron kang 20,000 Gala, papalo siya ng times mo ng 0.88, you have $17,000 pagka nag-all-time high si Gala. Okay? So malaki yung tinalon 17 times, no? 18 times to 20 times ang tatalonin. Kung i-reach niya yung all-time high, which is not impossible. Hindi imposible. Kasi lahat naman yan, pati altcoin, possible mag all-time high. Nitong mga nakaraan, nag all-time high ng RNDR. Okay? Yung isa sa mga binabantayan din natin. Hanapin natin yung RNDR. Yan. Kung mapapansin nyo, dahil sa nangyaring ito, from $0.4, 4 point cents, ngayon ay $7 na ang RNDR. Okay, so ganyan katindi yung nangyari sa altcoin na to. Okay, yung Pepe,
na isang meme coin na inaabangan din ng karamihan. Check natin where it's Pepe, Pepe. Okay, napin ko lang ito. Si Pepe, malapit na siyang mag all-time high din. Okay? So, kung makikita nyo, ayan, ito na yung head and shoulders ng iba na, na buong-buo na. Kaya nga tumaas na siya. Yan, no? Okay? So, yun din ang nangyayari kay Pepe. So, sa ngayon, ano may yung mga binabantayan natin? Pwede kayong mag-register sa Bybit, guys. Don't forget to register ang Bybit. So, isa-isahin ko yung mga possible yung bantayan, no? Una, yan yung gala na sinasabi ko. Ngayon, meron kayong mga coin na makikita nyo lang sa Bybit like Cock Inu. Okay, yung Cock Inu. I-share screen natin para makita rin natin. Okay. Ang Cock Inu, isa sa mga binabantayan natin. Actually, ngayon, nag-pump siya. Ito siya, guys, ang Cock Inu. Sa day time frame. Okay. Sa spot ng Bybit, actually, dito ako nakabili. Okay, ng Cock Inu. Pero kita nyo ngayon, so binantayan ko siya na nag-dump. Okay, courtesy of ano yan, Boss Rav ng Bybit Trading 101. Tropa natin yan sa Bybit. Okay? Dahil dyan na nawili ako mag-spot din, mag-invest. And then next is Myro, which is papump na ngayon ng Myro. Myro is a meme coin of kung bakit maganda Myro. Meme coin din siya pero ng Solana. Powered by siya ng Solana, ang Myro. So, andyan, Cock Inu, Myro. Bibigay ko sa inyo ngayon yung mga pwede. Gala, okay. Sol, bakit hindi ko na ganong ini-investan ng Sol? Pagka chinecheck ko ang all-time high, masyadong malapit na siya. Pero it doesn't mean naman na hindi siya pwede mag-invest. So, pero pwede pa rin, no? From 130 do doble pera mo. Okay? Mas malaki yung opportunity doon sa mabababa. Yung Polkadot, isa rin to, guys. Sa pwede niyong bantayan. Andito siya. So, magpapump yan. So, kung 8, kuhanin nyo lang lagi yung all-time high kung gusto nyo. Yung malayo pa sa all-time high, mas malaki yung possibility na tayo ay kumita. Okay? Then, AVAX, it's good to go, pero ayan, malapit na siya sa all-time high. Suni, nasa Bybit lang to, guys. Ang Suni, malakas, pero kung makikita nyo, hindi ko gaanong laging ang lalaki ng rejection ng Suni. So, hindi naman as possible manipulated siya. Bonk, all-time high na Bonk kasi. So, ayan, no, nakaka-create na siya ng all-time high. We cannot expect na pwede pa rin siya lumaki. ADA, of course. Ang PNG, sa Mexi lang natin siya makukuha. Grabe rin yung pump niya. And don't forget pala yung Uni, guys. Laking kinita natin dito sa pump na to ng Uni. Uni is a ito yung token ng Uniswap. Lahat, guys, ng mga token like ng Pancake, like yung cake, magaganda yan. BNB, uh, Bybit, meron din silang sarili. Okay? Pwede nyo ring tignan yon. So, Bybit token, tignan natin yung Bybit token kung ano ba yon. Ang Bybit token is yung bit na tinatawag. So, pwede ka namang tumingin din ng bit. Tignan natin kung ano na nangyari sa bit. Ang bit kasi, ito siya, bit ng Bybit. Hindi ko makita. OKX, Binance. Maganda sa mismong Bybit natin siya tignan. Ito wala ang bit. Hindi natin makita. Well, check natin yan later on. Yung bit na yan. Na Pancake Swap, meron din silang bit eh. Bit daw, yan o, yung bit daw na tinatawag. Actually, yan dito siya. Yung bit daw na tinatawag. All-time high na kasi yan eh. Nakarating na sa all-time high. So ano pa? ICP, maganda rin tong abangan nyo.
ICP. Planet nag all-time high na, pero kasama to sa nilabas natin dun sa group. Itong WorldCoin sa OKX, meron nito. Okay, pero prefer ko sa Bybit. Shibu Inu. Kung tataas siya, maganda siya dahil medyo malayo pa sa all-time high ulit. Pero kumbaga, nag-pump na siya noon pa. GST, ito yung token ng yung isa nating step in, up na tinatawag. Itong Zilliqa, ito isa sa mga ganda, pati fundamental nito. Okay. The rest, pwede yung TRX, all-time high na to. Grabe ang Tron, no? Nung araw, pinaglalaroan lang namin to dahil ito lang siya. Ngayon, all-time high na siya. Tapos, creating another all-time high. Yan ang Tron natin, ang Tron. Tau, wala tayong Tau sa Bybit, pero all-time high na kasi siya. Meme coin, masyado nang malaki ang tinaas. Yung mga ganito kasi hindi ko, mas maganda yung bagsak siya sa ilalim. So yan guys, at least nagkaroon kayo ng tip, no, na bigyan ko kayo ng tip sa mga altcoin na possible. Number one bet is Coq Inu, sumunod Gala, and then Myro, yung tatlong yan mga malalaking opportunity. Litecoin pala, LTC, bago ka makalimutan, pwede nyo ring i-check siya. So, yan guys, to make a summary, nakita natin yung Bitcoin approval sa Exchange Traded Fund. Ito ang dahilan kung bakit tumataas ngayon ang Bitcoin. At the same time, ang market talaga ngayon ay bumubulusok, pataas tayo ngayon. Even gold, nagtataas na naman siya. Nakita natin na once na ang isang asset na listed sa exchange traded fund sa US Security Exchange, malaki yung opportunity umangat. Like what happened to gold. Kaya nangyayari sa Bitcoin. And the next is, meron pa tayong Bitcoin halving. So, what is Bitcoin halving? Ang Bitcoin talagang na-acquire yan through digital mining sa network, sa isang computer nagmimina sila ng Bitcoin. And then every 4 years, yung reward na nakukuha nila sa mina, lumiliit, nagiging kalahati na lang. And that's what happening in 2024. Kaya kakaiba ito, tandaan nyo, low supply and demand, no? Supply and demand natin. Na once kaunti na yung reward, yung supply na binibigay, mas tumataas ang presyo. Pero kakaiba ang Bitcoin halving na to dahil SEC approved na ang Bitcoin. Okay? Ang tendency, ang altcoin, after na mag all-time high ni Bitcoin, ang altcoin, ito naman ang mga susunod na tataas, which malaki ang opportunity ng mga altcoin na nasa dip pa. Sabi nga nila, buy the dip, eat the wick. Okay? Kainin yung wick na tinatawag. Doon ka bumili sa mga dulo, sa ilalim, sa lapag. Buy the dip ka. Once na yan ay umangat, malaki yung opportunity. This is not an expert financial advice, although by experience, meron tayong mga nakita na, no, na gain through crypto. Do your own research pa rin tayo. Make sure, no, sa spot, very less yung risk compare sa derivative, sa leverage. Kaya napakaganda mag-invest. Pero just make sure na mag-invest ka dun sa coin na hindi super manipulated. Meron kasing mga bagong coin, ang taas ng taas, ang laki rin ng bagsak. So, kailangan ingatan niyo yan. Kaya at least do your own research. So again, don't forget to register in Bybit para sa crypto. And for our Forex, andyan pa rin ang Forex natin with multi-bank. Don't forget to register. Andyan lang sa description natin sa video nito. Sa register in Bybit and then register in multi-bank. Thank you again for watching here in Earn Money at Home Worldwide. I hope na-enjoy nyo ang video na to.